and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama ang inyong Agaran Serbisyo Lady. Ang programa nagatid ng tamang impormasyon at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz at sa ating mga ating followers sa Facebook at sa YouTube channel na Hilda Ong Agaran Serbisyo Lady. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa ating ng Pag-ibig Fund. Tama na serbisyo at tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:08 ng umaga, hatid sa ating ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso. Bilang mga magulang, lolo at lola, guardian o sino man nagmamahal sa isang bata, wala nang siguro mas mabigat pang pagsubok kaysa makita isang bata may malubha at hindi na magagamot na karamdaman. Likas sa bawat magulang ang mangarap na makita ang kanilang anak na lumaki, mag-aral, makapagtrabaho at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya naman napakasakit tanggapin kapag sinabi ng mga doktor na ang sakit ng isang bata ay hindi na kayang gamutin pa. Isa ito sa mga pagsang madalas nating iniiwasang pag-usapan dahil napakasensitibo at napakasakit. Ngunit sa kabila ng lungkot at takot, mahalaga magkaroon tayo ng tamang kaalaman upang maihanda ang ating sarili at higit sa lahat, maibigay natin ang pinakamahusay na pagmamahal, pag-aaruga at kalidad ng buhay sa ating anak o mahal sa buhay. Sa episode na ito, kasama natin ngayon ang National Children's Hospital o ang NCH ay pag-usapan natin ang pediatric palliative care. Marami ang nakakamaling isipin na ito ay tungkol lamang sa paghihintay sa katapusan ng buhay. Ngunit ang katotohanan, ang pediatric palliative care ay isang uri ng pangangalaga na nakatuon sa pagpapagaan ng sakit, pag-alis ng paghihirap, at pagbibigay ng emotional, spiritual, o psychological na suporta hindi lamang sa bata na pasyente kundi pati na rin sa buong pamilya. Bagamat hindi madaling tanggapin ang ganitong sitwasyon, hindi rin ibig sabihin na nawawala na ng pag-asa. Ito ay maaaring magbago ng anyo mula sa pag-asang gumaling tungo ng pag-asang maging komportable ang bata, maging makabuluhan ang bawat araw na kasama siya at maramdaman niya siya ay minamahal hanggang sa bawat sandali. Samahan natin ngayon sa isang mahalagang talakayan upang mas maunawaan natin kung ano ba ang pediatric palliative care. Paano ito nakakatulong sa mga bata at sa kanilang pamilya at bakit napakahalaga na maagang paghahanda, tamang impormasyon at sapat na suporta sa isang pinakamabigat ng yugto ng buhay na isang pamilya. Kaya makakasama natin sa talakayan si Dr. Lani Fofu, Pediatric Palliative Care Specialist mula po sa National Children's Hospital. Magandang umaga, Dr. Lani. Magandang umaga po, Dr. Hilda Ong. Yes po, si Dr. Lani Fofu ay natapos ng Master in Management in Hospital Administration at isang Health Professional Advocate Awardee mula noong 2024. Kaya magandang umaga, Doktora. Good morning po, Dr. Hilda Ong. Maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niyo po sa aming ospital para po magbigay ng mga katotohanan at ma-educate natin ang mga tao para tungkol po sa pediatric palliative care. Yes po, kasi itong topic na to, kadalasan mas
mas hindi nila alam 'to o hindi nila alam, ay meron pa palang ganitong sitwasyon na puwede ang doktor at tulungan sila papaano nila mapagaan yung sakit na nararamdaman nila. Lalo na kapag nalaman nila na yung anak nila ay kumbaga sa pag-asa na gumaling, medyo malabo na. So, doktora, ano ba ang tinatawag na pediatric palliative care at bakit mahalaga maipakilala sa isang pamilya? Totoo po ang sinabi ninyo, Dr. Ong. Ang pediatric palliative care po ay napakahalaga. Ito po ay isang espesyal na uri ng pangangalaga para sa mga sanggol, bata at kabataang may malubha o pangmatagalang karamdaman. At ang layunin po namin ay hindi lamang po gamutin ang kanilang sakit, kundi mapagaan po ang kanila pong mga nararamdamang hirap, kirot at stress na dulot po ng kanilang kondisyon upang magkaroon sila ng mas magandang kalidad ng buhay. Mahalaga po itong maipakilala sa mga pamilya dahil sa oras po na malaman nilang may seryosong karamdaman ang kanilang anak, napakarami po nilang tanong, pangamba at pagdaraanan. At bilang bahagi po ng Pediatric Palliative Care Team, gusto po naming samahan sila sa paglalakbay na yon, hindi lamang po ng bata, kundi maging ang kanila pong buong pamilya. Nais po nating iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at meron pong mga taong handang umalalay sa bawat hakbang po ng kanila pong paglalakbay sa kanilang mga karamdaman. O ano ang kaibahan nito sa karaniwang gamutan sa isang batang may sakit? Actually po, Doc, ang pangunahing layunin po ng palliative care ay mapabuti ang kalidad ng buhay ng batang may sakit at ng kanyang pamilya. Ginagawa po namin ito sa pamamagitan po ng pagkontrol ng sakit at iba pang sintomas at pagbibigay po ng emosyonal, sosyal, espiritual na suporta sa kanila. At isa po sa pinakamahalagang mensaheng gusto ko pong maunawaan ng publiko ay ang palliative care po ay hindi po nangangahulugang wala ng pag-asa. Maaari po itong simulan sa oras po na ma-diagnose ang isang bata na isang seryosong sakit at maaari din po itong ibigay kasabay ng chemotherapy, dialysis, operasyon o iba pang paggagamot. So, ibig sabihin, doktora, na kapag sinabi natin na yung bata, sabihin natin may cancer, siyempre, pag sino ba naman ang makarinig yung cancer na word na yan, lahat ay natatakot, iiyak lalo na yung magulang. Kasi ako mismo, naranasan ko din kasi yung asawa ko naman, naka5 taon din. So, siyempre, yung kapag ganyan may isang miyembro ng pamilya nagkasakit, tapos kapag may sinabi na ito ang na rule out, lahat ay natataranta, hindi alam ano na gagawin. Kapag nakarinig sila ng, ay, ikikimo ito ang anak mo, at ang ano nila, ako, paano natin gagawin? May mga side effects po yan, ano pa ang dapat gawin? Dito po ba kayo papasok? Opo, Doc. Opo, Doc. Iyan po ay ilan lamang sa bahagi na amin pong paglilingkod. Pero ang sabi ko nga po kanina, ang palliative care po ay maaari nating ibigay, i-offer kahit po bagong diagnose pa lang ang isang pasyente. Kasi gusto natin na kapag po nag-umpisa ang kanyang gamutan, nag-umpisa niyang malaman yung kanyang sakit, naroon na tayo at katuwang na tayo sa pagbibigay po ng pag-aalaga at pagsusuporta sa pasyente at sa buong pamilya. So, doktora, sino-sino ang mga bata o anong klaseng sakit na maaring makinabang o sabihin natin na i-ano natin sa palliative care? Maraming bata po ang maaaring makinabang sa pediatric palliative care at mahalagang malaman na hindi lamang po ito para sa mga batang may cancer. Sa pangkalahatan po, meron po tayong 4 na kategorya ng mga batang nangangailangan ng palliative care. Una po ay ang mga batang may sakit na maaaring magamot, ngunit may panganib na hindi maging matagumpay ang gamutan. At yan po ay ang cancer o mga leukemia o
kung saan po kailangan pa rin ng suporta habang sila po ay nagpapatuloy sa paggagamot. Ikalawang kategorya po ay ang mga batang may malubhang sakit na hindi na nagagamot, ngunit maari pong mabuhay ng marami pang taon sa tulong po ng iba't ibang paggamot tulad ng cystic fibrosis or HIV at ila pa pong mga uri ng sakit sa puso. Ang ikatlo naman pong kategorya ay yun po yung mga batang may progresibong kondisyon na wala ng lunas at unti-unting lumalala sa paglipas po ng panahon. Nandyan po yung tinatawag nating muscular dystrophy, Batten disease, at iba pa pong mga metabolic at neurodegenerative disorders. At yung ikaapat pong kategorya, yun po yung mga batang may malubhang kapansanan o komplikadong kondisyon na hindi naman po progresibo, ngunit lubhang marupok sila ang kanilang kalusugan at madalas po silang maospital dahil sa mga komplikasyon. Katulad po ng mga meron pong severe cerebral palsy, may mga matinding injury or mga multiple disabilities. So sa akin pong karanasan, mas maaga po nating maibibigay ang pediatric palliative care, mas marami po kaming pagkakataong mapagaan ang simptomas ng bata, masuportahan ng kanyang pamilya, at mapanatili po ang pinakamagandang kalidad ng buhay na posible po nating maibigay. Ang mensahe po natin ay simple lamang, hindi po natin kailangang hintayin no lumala ang kondisyon bago po humingi ng palliative care service. Mas maagang suporta, mas maaga po ang mas maganda ang kalidad ng buhay ng bata at ng kanila pong pamilya. So dito sa National Children's Hospital, talagang ang nakikita ko talaga na ang daming mga bata na may sakit ng leukemia. And then, tapos kapag sa labas, pagka nakakakita ako ng magulang na sinasamang anak nila kahit papaano, yung may cerebral palsy ba, kahit tayo, hindi natin anak yan, pero pag nakikita natin, pati tayo na din, parang affected, di ba? Parang nakakaawa. So dito sa palliative care, not necessarily, ito ay para sa cancer patients. Opo. Hindi lamang po cancer patient ang pwede pong mag-benefit sa ating pong pediatric palliative care, maging ang mga meron pong sakit sa puso, mga neuro cases, meron pong mga kidney problems, lahat po ng mga karamdaman na pangmatagalan. Hindi lamang po yung mga malulubhang karamdaman tulad po ng cancer. So, kailan dapat simulan itong pediatric palliative care? Ideally po, mas makakatulad po ng aking nabanggit kanina, mas makakatulong po tayo kung ito po ay maumpisahan ng mas maaga. Kasi ang mali po nating akala natin ang palliative care po ay binibigay lamang sa huling yugto ng kanila pong buhay. Sa halip po, ang palliative care po ay hindi pinapalitan ang gamutan. Sa halip po, dinaragdagan nito ang suporta habang nagpapatuloy ang active treatment tulad ng chemotherapy, dialysis, radiation, operasyon, o ano pa mang interventions. Sa katunayan po, sa mga pag-aaral, nakita po na kapag maagang naibibigay ang palliative care kasabay po ng active treatment, mas nagiging maganda ang kalidad ng buhay ng pasyente at mas nababawasan po ang paghihirap ng buong pamilya. Kaya maganda po pag na-diagnose na po ng matindi at matinding sakit o pangmatagalang sakit, i-refer na po siya sa pediatric palliative care. Alam mo, Dr. Lani, ako naman talagang honestly, kapag nakarinig ako ng palliative care, hindi lang pang pediatric, pati sa adult, pagka sinabi ng doktor na talagang wala na silang magagawa, tapos yung pasyente in pain, tapos sabi ko, kaya ako naman ipa-palliative care na. Kasi parang yung iniisip ko na palliative care dahil para hindi na maranasan yung pasyente yung sobrang sakit. So, ganun talaga ang ano ko. Ngayon pala, palliative care pala, kasama din pala sa mga nagpapakimo, yung mga bata na may mga leukemia, kasama. Pero ito po ba, doktora, sabay na ibinibigay ang palliative care habang patuloy pa rin ginagamot ang isang bata?
Ayan po yung magandang tanong, Dr. Ong, no? Kasi nga akala nga po natin, panghuli lang si palliative care. Kapag wala nang magagawa, i-refer na sa palliative care. Ang totoo po, Mm. mas maganda kung kapag na-diagnose na po ang sakit, ang pasyente na may sakit na pangmatagalan, pwede na pong umpisahan ang palliative care service. At sabi ko nga po, marami pong mga serbisyo ang makukuha at maibibigay natin sa mga batang may sakit na malubha at pangmatagalan para mas mapagaan, mapaganda po ang kalidad ng kanilang buhay. Ilan lamang po yan yung tinatawag nating yung physical, kasi holistic po ang palliative care. Ginagamot niya, ina-address niya ang physical, mga karamdaman, simptomas ng isang pasyente, ang emotional, ang mental, social, at ang spiritual aspect. So, Mm. pag po maaga nang nai-refer sa palliative care, lahat po yun matutugunan ng atin pong palliative care team. Sino po ang magre-refer sa palliative care team na sa let's say kung nagpatingin yung bata kasama ang kanyang magulang, and then paano malalaman ng isang magulang na need ng palliative care sa National Children's Hospital? Kayo na po ba yung attending physician na magsasabi, oy, ang para hindi po kayo mahirapan, ma'am, isama pa natin ng palliative care sa pangangalaga sa anak po ninyo? Opo, Dr. Ong. Initially po, ang magre-refer dapat yung doktor na nakakita sa pasyente at makita niya, ma-assess niya na ito ay nangangailangan ng pediatric palliative care service. Yung iba po namin base sa aming karanasan, pati po yung mga magulang nag-a-advocate din ng palliative care. So sinasabi po nila, naku, magkapareho tayo ng sakit ng anak. Pwede po kayong magpa-refer sa inyo pong doktor para ma-refer kayo sa palliative care. So sino man po na nakakakita ng need na kailangan ng bata ng pediatric palliative care, pwede po silang mag-refer. Pwede po nilang i-advise na i-refer sa palliative care. Ang bukod sa gamutan, ano-ano ang mga aspekto ng buhay ng bata ang binibigyan ng suporta ng palliative team? Magandang tanong po yan, ano? Kaya ito po yung special sa pediatric palliative care kasi ang approach po natin ng gamutan dito ay tinatawag nating holistic, yung kabuuan ng isang tao. So, i-address natin yung kanyang physical symptoms, kung meron po siyang matinding kirot na nararamdaman, magsusuka, hirap sa pagtulog, hirap po sa pagdumi, at hirap sa paghinga, at marami pa po, ina-address po yan ng atin pong mga palliative care doctors. Maging ang kanila pong mga emotional aspect. Siyempre, dadaan po yan ng matinding sakit, marami pong mga issues na kanila pong kakaharapin, hindi lang ng pasyente, maging ng buong pamilya, ng kapatid, ng mga magulang. So tutulungan din po natin sila doon. Yung kanilang social, kailangan din po natin silang maalalayan sa kanilang social aspect at sa kanila pong spiritual. Napakahalaga. Kasi kailangan po na maramdaman ng bata at ng buong pamilya na kahit meron po silang pinagdadaan ng matinding karamdaman at pagsubok, tuloy pa rin ang buhay. At yan po ay makukuha at maibibigay ng palliative care team. Doktora, based sa experience po ninyo, sino ang mas mahirap kausapin kapag nandun ang problema? Yung magulang na hindi niya matanggap na may ganun sakit ang kanyang anak? Kasi ang bata, kadalasan di nila alam ano yung sakit nila, ano yung mararamdaman nila after a month, after 2 months. Tapos yun, kung sabihin na kailangan ipakimo ang bata, siyempre natural, walang alam ang bata. Hanggang nandun na mismo doon sa stage na yun. So based sa yung experience, paano po ninyo pinapakalma ang isang magulang o guardians? Mahalaga po yan tanong na yan, Dr. Ong. Kasi talaga pong may mga pagkakataon na ang mga magulang po ay hindi
open, pag-usapan yung Mhm. sakit ng kanilang anak. Sa una po, yung iba hindi matanggap, yung iba Mhm. hindi po nauunawaan, so nabibigla sila o kaya ayaw nilang pag-usapan. Sa pediatric palliative care po, isa po yan sa um, inaral na mabuti kung paano po makipag-usap, yung communication sa magulang, paano ipapaliwanag, paano natin ipapaintindi yung kondisyon ng kanilang anak na hindi po sila mapupwersa, hindi sila masasaktan, hindi po sila magugulat, kundi unti-unti po na mararamdaman po nila na kahit po may sakit yung kanilang anak, handa ang team na suportahan sila, unawain sila at meron pong mga taong nakakaunawa at nagmamahal sa kanila. So meron po tayong tinatawag na family meeting kung saan po minimit natin yung pamilya. Sino ba yung decision maker ng pamilya, sino ba yung mga importante na miyembro ng pamilya na kailangang kausapin para po maunawaan yung kondisyon na pinagdadaanan ng kanilang anak o ng kanilang pasyente. At doon po yung mga tanong nila, yung mga takot nila, yung mga agam-agam po nila, aalamin po natin yon para matulungan po natin sila. Oo, tapos doktora, kapag ito rin po ba, nangyayari din po ba sa mga sanggol o yung bagong silang ba na may balubhang congenital condition, lalo na kapag ang firstborn baby, masakit ito sa magulang. Totoo po. At marami din pong mga pagkakataon na may mga pasyente pong pinanganak na hindi normal, yung tinatawag nga na po natin may multiple congenital anomalies, na yung iba po okay sana kung habang buntis alam ng magulang, at least naka-ready po sila, na proseso na sila na paglabas ng baby, ito po yung itsura at ito yung kondisyon ng sanggol. Pero may mga pagkakataon din po na hindi po ine-expect ng pamilya, hindi po alam ng magulang na ito pala yung magiging kondisyon ng kanilang sanggol. Kaya mahalaga po na naroon ang pediatric palliative care na aalalay at magpapaunawa sa kanila ng kondisyon ng kanilang anak. At hindi lamang po basta ipapaunawa, kailangan maramdaman po nila na kahit na ganun yung kondisyon, nandyan tayo. At meron po tayong mga serbisyo na handang ibigay sa kanila. Sino-sino ang bumubuo sa pediatric palliative care team? Bukod sa doktor, ano-ano po ba mga espesyalista ang tumutulong sa bata, pati na rin sa pamilya? Dahil po ang pediatric palliative care ay tunay pong, ito po ay team approach o tinatawag nating interdisciplinary, bukod po sa aming mga doktor, kasama po namin dito ang mga nurses, social workers, child life specialist, psychologists o mga psychiatrists, pharmacist, nutritionist, at ang mga chaplain or spiritual provider, at marami pa po, mga PT, occupational therapist, speech therapist, at ang lahat pa pong mga espesyalista. Depende po ito sa pangangailangan ng bata. Kung ang sakit po ng bata ay cancer, so on board naman din po ang mga oncologists po natin. So lahat po kami ay nagtutulungan upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng bata at ng kanyang pamilya. So paano doktora, paano nalalaman ng isang doktor na isang bata ay kinakailangan na o kaya paano nalalaman ng isang magulang na ang kanyang anak ay kinakailangan na mag-palliative, pediatric palliative care? Ayan po Doc Ong, no, kaya po tayo gumagawa ng mga orientation, katulad po nito awareness, para po maipalaganap natin sa mga doktor, mga healthcare workers, kung paano po natin tingnan, i-assess kung sino-sino nga ba yung mga batang nangangailangan ng pediatric palliative care. At hindi po tayo tumitigil na i-educate sila para mas marami pa pong bata ang atin pong matulungan. Paano ang ginagawa po ninyo, doktora, kapag hindi nagkakasundo ang miyembro ng pamilya tungkol sa yung mga magiging gamutan,
let's say, kunwari, sinabi mo doon sa mother, pero ang father hindi matanggap. So, paano yung ginagawa para maunawaan nila itong ginagawa na dito sa NCH? Talaga pong nangyayari yan, Doc. Meron pong Mm. madalas po na magkaiba yung gusto po ng tatay at ng nanay. Minsan, yung mga lolo, lola, iba po yung gusto nila. Pero sabi nga po natin, ang lagi po naming sinasabi sa kanila sa pamilya, ano ba yung gusto ng pasyente? Lalo na po kung yan ay nakakapag-communicate na kung ano yung mga preferences ng bata, ano ba yung gusto niya, pwede po nating tanungin. At base po doon din tayo mag-usap-usap na miyembro ng pamilya kung alin bata ang atin pong magiging preference din base po sa nais po ng pasyente. So kung halimbawa naman po sanggol, hindi pa siya makapag-communicate, makapag-express ng kanyang gusto, so pag-uusapan po dapat ng mga miyembro ng pamilya. Kaya po yan, nagko-conduct po kami ng family meeting, kinakausap namin sila at para tayo ay magkaroon ng iisang desisyon kung paano nga ba natin siya aalagaan, paano natin ipo-provide yung suporta, yung palliative care services sa pasyente. At meron tayong katanungan, marami ang nagsasabi kapag iniligay na sa palliative care ang isang bata, ay sumuko na ang pamilya. Totoo po ba ito? Yan po yung maling kaisipan ng atin pong mga kaibigan na gusto po nating mapalitan. Hindi po kawalan ng pag-asa o pagsuko ang pagre-refer sa pediatric palliative care. Katunayan po sa mga pag-aaral, mas nadudugtungan, mas gumaganda ang kalidad ng buhay, mas natutulungan ang mga bata at mga pasyente po kapag nariyan ang palliative care team sa umpisa pa lamang ng gamutan. Kasi naa-address po natin holistic ang kanya pong pangangailangan. At meron pong team na handa pong sumuporta, magmahal, umunawa, at tumingin doon sa atin pong pasyente hanggang sa dulo po ng kanya pong journey sa kanyang karamdaman. Kapag isang bata, sabihin natin may sakit, tapos na ginagawa na yung pediatric palliative care, maaari pa rin po ba siya maglaro o pumasok sa paaralan kung kaya pa niya? Tama po, Doc. Ang pediatric palliative care po, isa sa kanya pong goal ay i-provide po ang quality of life ng isang bata at yung as much as possible na kaya po niyang gawin. Katulad halimbawa ng pag-aaral, paglalaro, kasi yan po ay bahagi ng social activities ng isang bata. Kapag hindi po siya makapaglaro, nangangahulugan po noon na hindi kalidad ang kanyang buhay. Kulang. Kasi isa po yun sa kanyang pangangailangan ng mga bata. Kaya nga po tayo merong child life specialist para tulungan tayo na hindi po alisin sa bata. Kahit may sakit siya, pwede po siyang maglaro. Kahit may sakit siya, meron po tayong tuloy-tuloy na pag-aaral na ibibigay po sa kanila. Kung hindi man po makapasok sa paaralan, dito po sa National Children's Hospital, meron po tayo yung tinatawag na hospice eskwela na habang nasa ospital sila, tuloy-tuloy po, may mga volunteer na teachers na nagtuturo po sa kanila para hindi sila mapag-iwanan ng kanila pong pag-aaral kahit sila po ay may sakit. Paano maunawaan ng isang bata tungkol sa kanyang kalagayan? Kasama rin ba siya sa pagdedesisyon o yung kausapin mo lang mami niya, pero yung bata walang alam kung anong gagawin niya? O kailangan, o ini-explain pa rin ninyo doon sa bata, o meron kami gagawin sa iyo, ha? Ganun po ba ang ginagawa ng National Children's Hospital? Yes po, Doc Ong. Actually po, sa diagnosis, mahalaga na maunawaan din ng bata kung ano yung pinagdaraanan niya. At mahalaga na i-explain din sa kanya kung ano yung mga procedures, ano ba yung mga gagawin sa katawan niya. Isa po yon sa ginagawa natin para ang bata po ay hindi magugulat
At sa pag-aaral po, nakita namin na kapag alam po nila yung sakit nila, alam nila kung naiintindihan nila kung bakit, para saan po yung chemotherapy, bakit kailangan mag-CT scan, bakit kailangan mag-bone marrow aspiration, mas nagpa-participate po sila kasi alam nila kung para saan yon. Ine-expect po nila yung pain na ito po ay may mararamdaman kang ganito. So hindi po sila magwawala. Hindi sila matatakot pumunta ng ospital. Hindi po sila matotrauma kung yan po ay naiintindihan nila. Hindi po sila magsasabi na ayoko nang pumunta ng ospital, ayoko nang magpa-chemotherapy, ayoko nang ganito. Kundi mauunawaan nila po na kaya pala kailangan ko magpa-chemotherapy. Kailangan ko palang bumalik ng ospital. Follow up po namin ngayon. So mas magko-cooperate po sila sa mga magulang. Mababawasan po yung takutan, sapilitan, iyakan, kung nauunawaan po nila yung kanilang kondisyon. At gaano katagal maaring tumanggap ng palliative care ang isang bata? Ang palliative care po service ay ideally nag-uumpisa po kapag na-diagnose na ang pasyente. On board na po ang palliative care team para alalayan ang pamilya at ang pasyente. Kapag po yan ay nasa dulo na ng kanya pong journey, mas nagiging malaki na po yung responsibility, yung role ng palliative care team kasi hindi na po yan curative ang intent. So palliative care na po ang mas na nagdo-dominate sa gamutan, pag-aalaga ng pasyente. At kung dumating man yung nakakalungkot na hindi natin gustong mangyari, ang bata po ay mawala, nandun pa rin po ang palliative care team. Kasi hindi lamang po yung bata ang inaalalayan at inaalagaan dito. Maging ang kanyang pamilya, ang magulang at kapatid, kailangan po nila ng suporta. So pag po yan ay nailibing na, nandun pa rin po ang palliative care team. Kasi meron pa po tayong tinatawag na yung grief and bereavement. So may serbisyo pa rin po tayong pwedeng ibigay sa mga pamilya ng namatayan at sa kapatid. Minsan po, Doc, hindi po nagtatapos Mahaba pa po yun. Kasi ang grief and bereavement po, tumatagal yan. Minsan 6 months, nandun po nakaalalay ang palliative care team. Nagko-conduct po kami ng telemedicine sa pamilya para kumustahin sila after po ng libing. Meron pa pong 2 months, 6 months para kumustahin sila. Kasi kung kailangan po nila ng counseling, ipo-provide po natin yon. Pwede natin silang i-refer para maagapan kung meron man po silang mga pagdadaan ng depression na magiging komplikado at kailangan po ng professional help. Itong pediatric palliative care, pwede din ba nasa bahay ang bata o dapat nasa ospital? Ayun po, ang palliative care po ay maari po nating ibigay base po dun sa preferences po ng bata, ng pasyente o ng pamilya. Kung gusto po ng bata o ng pamilya na sa bahay alagaan, so meron po tayong home care. Kung kailangan po nila na nasa ospital kasi po nagagamot pa, meron din po tayong palliative care sa ospital. Kung kailangan po nila ng mag-follow up or pumunta sa outpatient, meron din pong palliative care service sa outpatient. At kung may mga lugar po na hindi natin posibleng bisitahin, i-home visit, pwede po tayo mag-conduct ng telemedicine. So ang palliative care services po ay naroon depende sa preferences ng pamilya. Hindi po tayo titigil. Kahit nasa bahay na, pwede pong i-home visit, pwede tayo mag-telemedicine, pwede po namin kayong kumustahin sa iba't ibang social media na mga paraan. So, nandun po ang palliative care. Hindi lamang po siya sa ospital, hindi lamang sa outpatient, pati po sa bahay, sa hospice, kung meron po tayong hospice o kung saan niya po gustong alagaan at ipagpatuloy po ang suporta sa bata o pasyente. Available po ba itong pediatric palliative care sa maraming ospital o sa NCH lang?
Ang pediatric palliative care po ay unti-unti nang lumalawak sa Pilipinas. Ngunit aminado po tayo na hindi pa po ito available sa lahat ng ospital. Kaya isa po sa mga mahalagang layunin namin ay mapalawak pa ang access upang mas maraming batang Pilipino at ng kanilang pamilya ang makinabang sa serbisyong ito. Nakakatuwa po na ibahagi na sa National Children's Hospital, meron po tayong pediatric palliative care. Tayo po ang unang DOH hospital na nagkaroon ng comprehensive pediatric palliative care services. Kaya tayo po ang home of pediatric palliative care. Nagsimula na rin po tayong magpatupad ng Pediatric Palliative Care Fellowship Program dahil layunin po natin na magsanay pa ng mas maraming pediatricians na magiging espesyalista sa pediatric palliative care upang mas mapalawak po ang serbisyong ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod po dito, ang National Children's Hospital ay isa rin po sa institusyon na naging bahagi ng training of trainers ng Department of Health para sa Palliative Care Manual of Operations. At bilang trainers po, katuwang po na tayo ng Department of Health sa pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan ng ating pong mga healthcare providers upang maipatupad ang palliative care sa iba't ibang antas ng ating pong healthcare system. Sa kasalukuyan po, bahagi ng programang ito yung pagkascading ng Palliative Care Manual of Operations sa mga ospital, Centers of Health Development, Rural Health Centers, sa local government units sa buong bansa. Napakahalaga po ng initiative po na ito upang mas marami pong healthcare professionals ang magkaroon ng tamang kaalaman at kasanayan sa pagbibigay ng palliative care. At hindi lamang po ang Department of Health ang nagsusulong din sa adhikaing ito, maging ang Hospice Philippines at ang Philippine Society of Hospice and Palliative Medicine ay aktibo din pong nakikipagtulungan sa iba't ibang institusyon upang mas marami pong Pilipino na mga healthcare professionals ang makaalam at magkaroon po ng tamang edukasyon sa palliative care. Patuloy po silang nagsasagawa ng mga training, conferences, educational programs, at iba pa pong mga initiatives. Kaya marami pong isasagawa at plano pa pong gawin upang mapataas po ang kalidad ng palliative care sa atin pong bansa. Naniniwala po ako, Doc, na sa pamamagitan po ng programang ito, ang pagsasanay po ng mga espesyalista, katulad po ng ating fellowship program sa National Children's Hospital, ang MOPS o Manual of Operations Training of Trainers ng Department of Health, at ang iba pa pong mga programa ng Hospice Philippines at Philippine Society of Hospice and Palliative Medicine, unti-unti pong maaabot natin ang layunin na ang bawat batang Pilipino na meron pong malubhang karamdaman saan man siya naroroon ay magkaroon po ng access sa dekalidad na pediatric palliative care at sa suportang nararapat para sa kanya at sa kanya pong pamilya. Alam mo, Doktora, meron ako itatanong sa iyo. Bakit ito ang napili mo, itong pediatric palliative care ang napili mo kumbaga specialista? Kasi kailangan matibay ang puso mo, Doktora. Kasi kaharap mo mga mga magulang, mga guardians na kapag kami ganung klaseng sakit ang mga anak nila, natural, masakit, hindi in denial, o kaya minsan naninigaw pa, hindi, walang ganun sakit ang anak ko. Yung ganun ba kalungkutan ba yung mga kadalasan ang mamimit mo? Siyempre meron ding meron ding nakangiti kapag naagapan na pagaling yung bata. So pero mahirap itong napili mo, Doktora. At bakit yan ang napili mo? Actually, Doc, unique po ang pediatric palliative care, di po ba? Kasi ang trend po talaga ng natin, ng paggagamot, usually ay yung gusto nating gumaling talaga yung pasyente. Lahat curative. Pero nakita din po natin na hindi po kasi lahat ng sakit nagagamot. Hindi po lahat ng pasyente gagaling.
Kawawa naman po yung mga pasyenteng merong sakit na hindi na po nagagamot, yung may mga congenital anomalies. Paano naman sila kung wala pong mga espesyalista na titingin din at magbibigay serbisyo para sa kanila? Ayaw po nating mapag-iwanan sila kasi ang gusto natin lahat po ng bata ay may karapatang gamutin, may karapatang mahalin, may karapatang pong suportahan sa medical na katulad din po ng mga batang nagagamot. Kaya mahalaga po, importante po ito, special at unique po ang pediatric palliative care. Okay, pero kung kapag namatay yung kapag namatay yung pasyente, hindi ba pati ikaw ay din, affected din? Siyempre, nais natin sana humaba pa buhay niya. Totoo po. At kami din po ay umiiyak. Kami siyempre, naalagaan mo ng matagal yung pasyente, Oo. kilala mo na yung pamilya, meron ka ng attachment sa kanila. Although kahit na alam po namin na ito ay hindi gagaling, darating tayo sa yugto na mawawala po siya sa atin, nakakalungkot din po sa part namin. Pero ang team po, dahil hindi tayo pwedeng malungkot ng todo-todo at maapektuhan, kami po ay nagko-conduct ng debriefing para yung bawat team ng palliative care ay hindi po magkaroon ng depression, hindi po mawala ng kumbaga manghina ng tuluyan kasi marami pa po ang nangangailangan ng serbisyo ng palliative care. So nakakatulong po yun ng malaki sa amin, yung meron kaming debriefing from time to time para mapalakas, magpatuloy po kami sa aming pong paglilingkod sa ating mga pasyente. Ano po ba ang mensahe mo, Dr. Lani, sa mga nakikinig sa radyo, mga nanonood po sa Facebook at dito po sa YouTube channel? Ano ang mensahe po ninyo sa mga magulang na kung sakali meron silang na-encounter na may sakit na matagalan ang gamutan, ano ang pwede yung maipayo sa kanila? Bilang isa pong pediatrician at pediatric palliative care physician, ang nais ko pong ibigay na mensahe sa lahat po ng mga nakikinig, sa mga magulang man, health professionals, naniniwala po ako na bawat batang may malubhang karamdaman ay meron pong karapatang mabuhay ng may dignidad, ginhawa at pagmamahal. At wala pong pamilyang dapat maglakbay ng nag-iisa sa gitna ng kanila pong pinagdaraanan. Kapag mas marami pong Pilipino ang nakakaunawa sa pediatric palliative care, mas maaga po nating maibibigay ang tamang suporta. Mas mababawasan ang kanilang paghihirap, mas matutulungan nating harapin ng mga pamilya ang kanilang sitwasyon na meron pong pag-asa at lakas ng loob. Kaya palagi ko pong sinasabi, i-refer nyo na yan sa palliative care. Ituro nyo na yan sa palliative care. Kailangan po nating maging maunawaan, kailangan po nating matutunan kung ano nga ba ang benepisyo at halaga ng palliative care sa isang pasyente at sa kanya pong pamilya. Palagi ko pong sinasabi na ang pediatric palliative care ay hindi lamang po tungkol sa pangdagdag ng mga araw sa buhay ng isang bata, kundi sa pagdagdag ng buhay sa bawat araw na kanyang kasama ang kanyang pamilya. Yan po ang puso ng aming pong ginagawa at yan din po ang mensaheng nais naming maiparating sa bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po, Doktora. Talagang for sure marami po na nakapulot ng mga tamang impormasyon at mga dapat nilang gawin. Ang nakasama po natin ay si Dr. Lani Fofu, isang pediatric palliative care specialist mula po sa National Children's Hospital. Nais ko nga mag-iwan ng isang mahalagang paalala sa bawat magulang, guardian at pamilyang kasalukuyan dumaraan sa isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kanilang buhay. Ang pediatric palliative care ay hindi tungkol sa pagsuko, hindi ito nangangahulugan
nawawala na ng pag-asa ang pamilya o ang mga doktor. Sa halip ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pinakamataas na antas ng pagmamahal, malasakit at pag-aaruga sa isang batang may malubhang karamdaman. May mga sakit na kayang pagaligid, pwede pang gumaling ng makabagong medisina, ngunit meron din mga pagkakataon ang pinakamahalagang maibibigay natin ay ang kaginhawaan, dignidad at katiyakan ng bawat araw ng isang bata ay mapupuno ng pagmamahal at malasakit. Minsan, hindi natin mababago ang haba ng kanyang buhay, ngunit maaari natin gawin mas makahulugan, mas komportable at mas masaya ang bawat sandali makakasama kayong bilang pamilya. Kaya natural lamang ang umiyak, matakot, magtanong at manghina. Walang magulang ang kailanman magiging handa sa ganitong sitwasyon. Ngunit tandaan nyo, hindi nyo kailangan pasanin ang lahat ng mag-isa. Naroon ang iyong mga doctors, nurse, psychologist, social worker, spiritual advisor, at iba pang healthcare professional na handang umalalay sa inyo sa bawat hakbang ng masalimuot na paglalakbay na ito. Sa mga pamilya may batang dumaraan sa pediatric palliative care, nais kong sabihin ito mula sa aking puso, huwag niyong sukatin ang pagmamahal ninyo sa dami ng nagagawang gamutan. Sukatin ninyo sa bawat yakap, bawat halik, bawat ngiti, bawat kwentuhan, bawat panalangin at bawat sandaling ipinadama ninyo sa inyong anak na siya ay ligtas, malaga at lubos na minamahal. Yan ang dapat gawin ng isang magulang. Sapagkat sa huli, ang pinakamalagang alaala na may iwan sa isang bata ay hindi ang dami ng gamot na kanyang naiinom o haba ng pananatili sa ospital, kundi ang pagmamahal ng kanyang nararamdaman mula sa kanyang pamilya. Ang angat ko ang ating ibinahaging kaalaman ay magsilbing gabay, lakas na loob at pag-asa sa mga pamilya na nangangailangan. Isasama ko kayo sa aking dalangin. Mag-ingat po tayong lahat, alagaan natin ang ating kalusugan at huwag nating kalimutan ang pagmamahal, pag-unawa at malasakit ay isa ring mabilisang paraan ng pagpapagaling. Kaya pagpasalamat po tayo, nandiyan po ang National Children's Hospital, ang ating mga doktor, ang unang-una po ang lagi ninyong makakasama. Ang oras sa buong Philippine Standard Time ay ganap ng 9:55 ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Hindi pa tayo tapos, babalik pa ang iyong Agaran Serbisyo Lady dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay